As you see this time, I'm here at Seaside, and this is the continuation of what I uploaded last few days. Yeah, my previous vlog. So it's good to stay here for a few hours before going to work. Ako po muli ang iyong Manong San na nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga katulad kong OFWs sa buong mundo. Pero siyempre, ang vlog na to ay para sa lahat. So sabi natin, kapag maayos naman ang iyong kumpanya, kapag maayos naman ang compensation, kapag maayos naman ang iyong mga amo, kapag maayos naman lahat ng mga benepisyo na ibinibigay sa atin ng ating kumpanya, ganun din natin ang ating natungkulan bilang empleyado. Huwag natin abusuhin ang mga bagay-bagay na ibinibigay sa atin ng ating kumpanya na masasabi natin itong benefits or incentives. Ngayon, bilang isang empleyado, marami sa atin ang parabang nawawala ng disiplina. Bakit? Kasi malimis sa atin o karamihan sa atin, ang ginagawa natin ay lustay dito, lustay doon, bili dito, bili doon. Then eventually, sasabihin natin, ubos na, wala na. At in the end, minsan sinisisi natin ang ating pamilya. At in the end, minsan sinisisi natin ang ating kumpanya. Na minsan sinasabi natin, kulang pa rin ang compensation. Kulang pa rin ang incentives. Kulang pa rin ang benefits. Bakit natin hindi pag-aralan o isipin ang ating mga ginagawang hindi maayos? Ang paglustay ng ating mga kinikita. Ngayon, nalalapit na naman ang bagong taon. So karamihan sa atin ay talaga namang kung gumastos ay parabang wala ng katapusan. Na parabang ang ating kaperahan, ang ating sahod ay napupulot lamang. Na parabang walang kahirap-hirap na pinagtrabahuan. Kaya wala ding kahirap-hirap na gastusin. Yun ang karamihan sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga nag-abroad na katulad ko. Bakit? Hindi na ba tayo mawawala or aalis sa kumpanya na ating pinagtatrabahuan? May katapusan ang lahat. Sa ngayon, maayos ang ating kitaan. Pero ang tanong, ito ba'y sustainable for the rest of our life? Hindi. Bakit? Kasi sa hayat gusto natin, mag-for good din tayo, at paano na? Kung in the first place ay nagiging maluho tayo, nagiging lustay tayo. Kapag tayo, maganda ang ating kumpanya, maganda ang ating trabaho, maganda ang compensation, maganda ang incentives, maganda ang benefits, samantalahin mo. Pag sinabi kong samantalahin mo mag-ipon. Samantalahin mo maging disiplina sa pananalapi. Ito lang ang sikreto. Disiplinahin natin muna ang ating sarili patungkol sa pananalapi bago pa natin disiplinahin ang ating pamilya. Yun. At isa pa, kapag hindi naman talaga kailangan yung palagi kong sinasabi, huwag tayong bibili. Huwag tayong mamimigay. Yung palagi at palagi na lang. Aba, lahat yung pinaghihirapan natin. So gano-gano na lang ba? Hindi dapat. Kailangan marunong tayo sa lahat ng bagay, lalong-lalo na sa pananalapi. Ngayon, pwede mong sabihin sa akin, aba bro, wala kang pakialam kasi pera ko to. Aba bro, wala kang pakialam kasi kumpanya ko to. Tama ka. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, wala akong pakialam. Ano naman pakialam ko? Pero naalala mo ba yung previous vlog ko noon? Ang pakialam ko ay hindi sa iyo, kundi ang pakialam ko ay yung mga susunod na generation. Yung pamilya mo, yung anak mo, yung apo mo, yung pamilya natin, yung anak natin, yung apo natin. Kapag nakikita nila yung ginagawa natin sa paglustay ng pera na kinikita natin mula sa ating kumpanya na pinagtatrabahuan, ay talaga namang paulit na lang. Generation to generation, ika nga. Hindi ba natin napapansin? Simula noon hanggang ngayon, ang ugali natin, karamihan sa ating mga Pilipino, ay ganun at ganun na lang palagi. Na alin? Magastos,
maluho, nagmumukhang mayaman, hananamit pala. Isa lang yan sa mga bagay kung bakit tayo ay nagkukulang pa rin. Minsan nga, isa sa mga vlogs ko before, nabanggit ko doon na kahit pa umangat tayo sa pagtatrabaho, umangat pa tayo sa ating mga sahod, umangat pa tayo sa ating posisyon, kung tayo mismo walang disiplina sa pananalapi, wala din. Hindi ko sinasabing sayang. Ang pinupunto ko ay bakit nagkukulang pa rin? Bakit? Kaya muli, sa ating pagtatrabaho, kalakip nito ng matinding disiplina. At sa ating paggastos, kalakip din nito ng matinding disiplina. Tulad ng sinasabi ko kanina, may humble advice, kapag ka tayo'y namigay ng mga bagay-bagay sa ibang tao, lalo-lalo na sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, bagay man yan o pera, kailangan pag-isipan natin ng maayos. Huwag tayong padadala sa ating emosyon. Huwag natin titignan yung validation ng ibang tao. Kasi minsan ang iniisip natin, kaya tayo namimigay kasi we seek for the validation from other people. And they would say, wow, ang bait nito, napaka-kind nito, napaka-generous ng tao ito. Okay yun, maganda yung validation nila, maganda yung kanilang recognition para sa atin. Pero, dapat natin isipin na huwag palagi. Dapat piliin natin yung mga dapat nating tulungan, yung mga mas lalong nangangailangan. At kapag ka makita mo ang mga taong tinutulungan mo na sila mismo ay gumagawa ng paraan para sa kanilang kabuhayan, yun ang mga taong magandang tulungan. Pero yung tipong random lang ang pamimigay mo ang iyong kaperahan sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan, sa iyong kakilala, ay wala na talaga. Ubos. Kaya ang aking humble advice, pag-isipan natin lahat ang mga bagay-bagay na ating pinaghirapan kung kailan tayo mamimigay at kung sino ang ating pamimigyan. Kaya may humble advice, ang lahat ng mga ito, matinding disiplina sa pananalapi. Ngayon, kapag ka ikaw naman ay talagang nasa puso mo ang pagtulong, walang problema yon. Dapat lang naman tayo'y tumulong. Pero ang problema, kapag ka hindi mo pinipili ang iyong tinutulungan, ito ang maganda. Tulungan natin ang mga taong mas higit na nangangailangan. Tulungan natin ang mga taong kung kailan sila nangangailangan. At tulungan natin ang mga taong kung alam natin kung sila mismo ay gumagawa ng paraan para kumita mismo ng kanilang pagkakakitaan o hanap buhay. Iyon yung mga klase ng taong dapat natin tulungan. Pero tulad ng sinasabi ko, kapag ka-random ang iyong pamimigay sa iyong pamilya, sa iyong kamag-anak, sa iyong kakilala, sa iyong kaibigan, hay nako, back to zero na naman. Ngayon, tulad ng sinasabi ko, huwag natin sisihin ang ating kamag-anak, huwag natin sisihin ang ating pamilya, huwag natin sisihin ang ating kumpanya, at huwag din natin sisihin ang ating mga kakilala. Bakit? Kasi tayo nga mismo, hindi natin napapag-aralan ng ating sarili patungkol sa pananalapi. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay nagmumula muna sa atin. Ako po muli ang iyong Manong San na nagsasabing salamat po